malalaki ang TV na singnipis lang daw po ng piso. Sobrang nipis, no? At videocam na 3D na ang kuha at mga tablet PC. Ilan lang yan sa mga binida sa 2011 Consumer Electronic Show sa Las Vegas. At ayon sa mga tech experts, mas papatok ngayong taon ang mga tablet, PC at cellphone na touchscreen. Alamin natin ang mga iba pang pinakabagong gadgets sa pagbabandila ni Apple's Halandon. Nagpiesta may hilig sa latest gadget sa pinakamalaking consumer electronic show ngayon sa Las Vegas, Nevada. Dito ibinida ang mga pinakabagong gadgets na inaasahang papatok ngayong taon. Gaya ng mga 3D LED TV na singnipis lang ng piso. Patok din ang 92 inches na TV gaya nito. Kung TV, may device na rin ngayon na ikakabit lang sa ordinaryong HD camera. Ang resulta, 3D na ang iyong video. May relo din na ginawa para sa mga runners. May GPS technology ito para ma-monitor ang buong ruta na iyong tinakbo. Siyempre pa, hindi rin nagpahuli ang mga bagong cellphones at tablet PC. Katunayan, ang itinanghal na best gadget sa event ngayong taon ay ang tablet PC ng Motorola, ang Zoom. Gumagamit ito ng 4G technology na mas mabilis ang internet connection. Ayon sa technology enthusiast na si Darwin Apron, mas tatangkilikin ngayong taon ng mga touchscreen computers at cellphone. Less hassle, less you can actually maximize the whole product itself. Tansya ng mga tech experts, mas dadami pa ang maglalabas ang tablet computers ngayong taon, gaya ng WizPad na touchscreen at may USB port, at ang Galaxy Tab na cellphone na tablet PC pa. Para sa mga tech experts, mas lalo ring mumura ang mga tablet PC dahil sa pagdami nito sa merkado. Para sa Bandila, Apple's Halandon. Ay, panalo ha. Nabahala naman pong maraming fans ng social networking sites nang kumalat sa internet ang balitang magsasara na raw ang Facebook. Sa website Weekly na World News, sinabing hanggang March 15 na lang daw ang Facebook. Ayon di umano yan kay Mark Zuckerberg, founder ng networking site, hindi na niya daw kaya ang stress, kaya kailangan niyang tapusin ito. Pero itinanggi naman ito ng Facebook. Sa official statement, sinabi ng Facebook na tuloy-tuloy lang ang kanilang pagtatrabaho. Hindi raw sila aalis at sa halip, nagsisimula pa lamang ang pag-arangkada ng Facebook. Kapag inyo namang pinuntahan ang website ng Weekly World News, mapapansing kakaiba, katawa-tawa o gawa-gawa lang, iyon naman pala ang mga balita rito, kabilang na ang umano'y pag-atake ng alien spaceship sa ating planeta ngayong taon. Kaya mabilis na ibinasura ang balita tungkol sa pagsasara ng Facebook. Masama pala ng aliens. Kumbaga, nasa isang website na puro loko-loko lang. Oo, pero ang daming nauto. Pero yung mga viewers natin, nagre-react na, no? Sa ating Facebook account. Kakayanin nyo ba kung tuluyan ang mawala ang Facebook? Sabi po ni Mark Cruz sa Facebook, ay nako, hindi pwede yon, no? Napakahalaga ng FB sa buhay ng Pilipino, lalo na yung mga may kamag-anak sa ibang bansa. Eto, si Kenneth Aglubo, sabi naman niya, definitely almost 100% Pinoy users hindi kakayaning mawala ang Facebook. It's been an important tool in communication worldwide. Eto, hindi ko kayang basahin, pero di ko pa kakayanin mawala ang Facebook. Basahin mo. Wow! Savior Abelia. Paano pa basahin yun? Wow! May emote. Aba, mo konti. Yan ang mga common na reaction. Ito naman. Mga parang. Pero ang lungkot naman. Hindi nag-react ang lahat sa balitang hindi naman totoo. Ito sa mga bagets naman. Sabi ni Carl Ian, Facebook is very helpful in some ways. My classmates and I use it in communicating with each other. Nice. When we have assignments, quizzes, and even case analysis. Sa Facebook, ha? Sa Facebook sila nag-uusap. Okay. Pero yung mga iba namang nasa Twitter, okay lang. Mas masaya lang daw kasi ang Twitter kesa Facebook. Ano nga ba yung nilalaro natin sa Facebook? Ano yan? Yung City something, Cityville ba yun? Marami ito malulungkot kasi hindi na makakapaglaro ng Cityville. At sabi daw ni David, wag mawili porket maaga. Oo nga, okay. Kailangan magpaalam din ng maaga. Kaya nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita.
Isang araw na bahagi na po ng ating kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim ng nag-iisa nating bandila. Next, susunod ka.